Doubt has killed more dreams than mistakes. At totoo nga naman, maraming pangarap ang kinalimutan na, plano na hindi na itinuloy ng dahil sa pag-aalinlangan o pagdududa. If you sometimes doubt what you can do, never doubt what God can do through you. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Bakit hindi ka dapat magpatalo sa pag-aalinlangan? Unang-una, because you can do all things through Christ who strengthens you. Yan ang paalala sa atin sa Philippians chapter 4 verse 13. Isang pangako na pwede mong panghawakan araw-araw. Kapag nagsimula kang magduda, nanghihinayang kang magsimula ng isang bagay, lalo na't pagharian ka na ng takot. Magpinsan ang doubt at ang fear. Don't allow these two to hinder you from growing. Believe that you can do all things with God's help. Pangalawa, because doubt has put more people in trouble than certainty. May mga taong napahamak dahil nagdalawang isip sa pagtawid sa kalsada, kauurong sulong, nahagip tuloy ng motorista. Kapag nagpasya kang gawin ang isang bagay, lalo't nasimulan mo na ito hanggat maaari, tapusin mo na. Mahirap ang mag-entertain ng doubt sa kalagitnaan ng ginagawa mo. Stay focused and committed. Finish what you started. At panghuli, bakit hindi ka dapat magpatalo sa pag-aalinlangan? Because growth requires some risk-taking. Maraming bagay ang talagang hindi naman natin tiyak at kontrolado, pero kung magpapatalo tayo sa pag-aalinlangan at kung gusto mong palagi kang sigurado sa magiging resulta ng mga pasya at plano mo, hindi ka talaga makaaalis sa iyong comfort zone. Growth requires you to overcome fears and doubts, and growth requires you to have faith in God and in yourself. Huwag kang mag-alinlangan. May magandang plano ang Diyos para sa iyo at gagamitin niya ang trabaho at negosyo mo para mangyari ang mga planong ito. Overcome doubt and turn over your worries to God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatan na dapat pangalagaan. Karapatan namin ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at maging masaya. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, Your Community Radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan.
This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Good morning po sa mga tagapakinig natin. Aki na syudad de Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Oras po natin alas 7:07 ng umaga at ngayon po ay araw na ng Huwebes. Yes, today ay Thursday na at January 22, 2026. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Oras na Zamba Sulta at kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at syempre salamat pagi sa shoreline ng Sabah, Malaysia at sa Cotabato, sa Palembang, Sultan Kudarat, sa Upi, Maguindanao, Mapia, Mapita. And syempre, good morning sa iyo, partner. Yes, good morning. Ayan, good morning din sa mga nagkakape po ngayon ha. Akil uwi ka naton, mientras sa mga kape, uwi ka naton aura, mientras tabarin at diila backyard. Nagdidilig ng mga halaman. Oo. Okay, yung iba natataranta na kasi malapit na yung yung time nila, 7:30, alas 7:08 na, andyan pa sa bahay. Mabuti na lang at magaan na ang daloy ng trapiko. Oo, dyan sa sa west. Dito sa West Coast. Oo, dito dito sa east ayun, may lumalabas na may rotonda ng gagawin. Pero hindi pa natin na-confirm sa ating mismong mayor. Oo, so tingnan natin kung saan naabutin. Akal rotonda tapensa daw asigun alegawmente ali parte na putik intersection. So titingnan po natin kung mangyayari ba yan. Iba-iba ang opinion ng mga tao, no? Oo, pero Posible ba? Posible ba? Sa ikaw, sa tingin mo? kung may pera, possible naman. Babayaran nila yung mga maapektuhan. Oo, possible naman. Wala naman imposible kapag enough ang budget. Kaya, oo. Basta, tamang bayad para, kasi alam mo, mahal na yung mahal na yung lupa dyan sa Putik. Especially Putik. Tingnan mo naman yan dyan. Dami ng mga establishment. Kompleto nga dyan Oo, sabi ko nga pag, no, God forbid. Pero di ba kung magkaroon ulit ng mga lockdown, BBOL mga de Barangay Putik. May hospital kami dyan. May mga grocery store kami dyan. May mga parmasya kami dyan. Ultimo de Zamselco, talika namon. Binapiki kami ka namon elde Water District. Mas hindi ang kamasal Ang dami. Palengke, gasolinahan. So pag tama ang bayad, I think naman possible naman yan. Tamang bayad sa mga maapektuhan at may tamang budget para sa rotonda. Oo, diba? Ayan. So yun lang. Yun lang. Good morning. Good morning po sa lahat ng ating mga listeners. Gising na rin ha sa mga may lakad. Oo. Ako kanina nagulat ako, hindi ako nagising ng aking alarm clock. Papalitan ko yung sound ko ulit. Battery hindi naman ng battery. Yung lang, yung sound lang. Yung sound. Yung sound ko parang pang patulog siya lalo. Nagising ako ng 6:20 bin. Wala na akong ginawa sa buhay ko, nag-drive na lang agad. Drive na lang agad, no. Gulat sabi ko sa guardia, anong oras 7:50 na. Wala na, tumakbo na ako kahit may heart disease tayo.
takbo ka na paakyat. So, buti na lang na ready na natin ang ating mga dapat i-ready para sa Mga gawin, programa. oo. Hay, ganyan po talaga ang buhay. Kahit minsan Yan po, talaga. oo, may dependent tayo sa isang tao, sa isang bagay. Pero may nangyayari pa rin na ganyan. Ganun pa man, gawin natin ano yung kaya pa natin gawin. Wag na magmukmok, wag na magreklamo, numayabos ka kung kin man blame. Gawin mo na lang. Ano yung kaya mo pang gawin sa natitirang oras? Wow, dahil lang sa alarm clock may lesson agad. May reflection agad, no? Nakaka-capture mo na paano yung operation ng utak, di ba? Oo, ganun pala Ako ganyan yun. ako eh. Hindi, honestly, ako ganun ako eh. Ine-expound ko yung mga bagay-bagay sa para mas lalo mong maintindihan, di ba? Oo. Ang dami kasing lesson sa mga simpleng bagay lamang. Totoo. Klain mo dahil lang sa alarm clock. Alarm clock, Oo, thank you di ba? sa alarm clock. Acceptance. Oo, tsaka be flexible na din. Ayan. Oo, tama. Okay, oras po natin alas 7:12 ng umaga. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Syempre, para po yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At syempre, sali po kayo sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Weather report. Bandang alas 3 ng madaling araw kanina, ang low pressure area na dating ADA ay tinatayang nasa 1,155 km silangan ng southeastern Luzon, batay sa lahat ng nakuhang datos. Ang northeast monsoon o amihan naman ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dito po sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dulot naman yan ng localized thunderstorm. Possible po ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ang ating temperatura, inaasahan po ang antas nito para sa araw na ito ay maglalaro mula sa 23 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Dito yan sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. January 22, happy birthday po kay Pastor Winston Abellanosa. Ayan, dyan sa may Davao. Ano nga ba yung pinuntahan namin na may Sea of Clouds Bean? Nakalimutan ko. Oo, pero dyan sa Davao, happy birthday po, Pastor Winston. Happy birthday din kay David Almini. Ayan, and hello sa entire Almini family. Happy birthday kay Evangeline Fajardo at kay Chin Chin. Maragusan ata yun. Maragusan ba yun? Yun, tama. Maragusan. No? Ayan, hello po sa lahat ng mga taga Maragusan dyan, especially sa mga members si Pastor Winston. Yan, ako naman happy birthday, no? Happy birthday sa uncle ko dyan sa Tawi-Tawi, no? Oo, kay Talib Nami. Ayan, no, Binsuan. I think, yun, Binsuan ang apelido. Good morning, happy birthday. Happy birthday! Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga ay care. Sa Tagalog o Pilipino, malasakit o pagkalinga. Na Chavacano, cuidao o cariño. Sa Bisaya, pagpangga. Ilonggo, pag-ulikid o pagpangga. Pagpangga. Sa Tausug, pag-ayad. Tanong natin, sa paanong paraan po kayo inaalagaan ng Panginoon lalo na sa araw-araw ng inyong pangangailangan?
Yan, meron dito siguro sa atin nakaka-experience yun, malapit na mawalan. Wala na talagang pera pero magugulat ka na lang may dumating. Ayan, Isaiah chapter 46 verse 4, I have made you and I will carry you. Sa Tagalog o Magandang Balita Biblia, na nilikha ko kayo kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at kalingain. Ang ating salita ngayon ay tungkol sa care. At alam mo Bin, mayroon isang story, ito ay story ni James Banks, no? Sabi niya, meron daw siyang isang aso na laging kumukuha ng kanyang atensyon. Ito yung aso niya na laging gustong nakikipaglaro sa kanya. May mga ganyang aso kasi Bin, yung parang kukunin ng atensyon mo, makikipaglaro sa'yo, diba? Akala mo lukso-lukso sa imuha, gusto niya, hahabulin mo siya. So, ganyan daw yung aso ni James. One morning, napaka-busy niya daw sa kanyang desk dahil may ginagawa siya. And then, hindi niya namalaya na yung aso niya nga, kasi playful, kinuha pala yung wallet niya at tumakbo. Ang akala ng aso, kakabulin siya, pero hindi niya kasi napansin. So, para makuha pa yung attention niya, nilapitan daw siya ng aso. Tapos, parang pinakita sa harap niya, na hawak niya na, sa bibig niya, no, kagat niya na yung wallet ng amo niya. So, si James natawa. Kasi para bang gumawa pa rin pala. Hindi niya alam na yung tumatakbo-takbo kanina. Sabihin natin ganun ang time, no? Nung tumatakbo yung aso niya, hawak na pala yung wallet. Hindi niya napansin pero nakita ni James paano pa kinuha ulit ang atensyon niya. So yung realization niya doon, minsan ganyan tayo. Marami siyang naibigay na atensyon, maybe sa kanyang trabaho, sa kanyang extracurricular, sa kanyang ministry. Pero yung ibang tao, hindi niya na hindi niya nabigyan ng atensyon. Hindi niya nabigyan ng tuon yung kanyang yan, tumatawag yung guest natin. Wait lang po, Ma'am Mercedita. Hindi nabibigyan ng atensyon nga yung mga dapat niyang bigyang atensyon. Pero si Lord, hindi ganyan Bin. Hindi ganyan sa atin yung parang nagkukulang ang time niya. Laging kompleto ang time ng Panginoon para sa ating lahat. Tama, sir, no. Yun nga, hindi siya late, hindi din siya, no, siguro minsan nga early, pero yun na, hindi, alam mo, malaking malaking factor talaga, no, 'di ba? Kumbaga, sabi nga dun, no, I have made you, 'di ba? Alam mo yun, kahit nga sino, no, kahit ikaw, isipin mo lang, ikaw, may gagawin ka, may lulutuin ka, tapos ang question doon, pababayaan mo lang ba o hahayaan mo bang masira? Of course hindi, 'di ba? So yung idea ba, no, yun yung dapat na dala-dala or laging ipinapaalala natin, no, sa atin na tayo ay special, no, tayo ay ginawa in full details, detalyado yung pagkagawa sa atin, no, at ganun tayo kamahal ng Panginoon na to remember, no, na tayo ay special, no, may alam mo yun, no, specific na plano, magandang plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito nga sa verse na ito, actually ang kausap ng Panginoon dito ay yung grupo ni Jacob, no, ang Jacob na tinawag na ngayon na Israel. Kasi ito yung time na may ginagawa silang ibang Panginoon. Pero niremind sila ng Diyos, paano nyo ako maikukumpara sa mga Diyos-Diyosa nyo? Ako ang lumikha sa inyo. Kumbaga doon pa lang na siya yung creator, wala nang makakapantay sa kanya. Ako ang inyong tagapaglikha. At sabi niya, dahil dyan tungkulin ko na kayo'y iligtas at kalingain. So kung titingnan natin dito, no, pinoprove ng Panginoon na hindi kayang gawin ng ibang Diyos-Diyosan yung ginagawa niya na pagbibigay ng atensyon.
sa bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan mag-agawan sa atensyon niya, magpila. Hindi natin kailangan pumila para ako muna Lord ang bigyan mo ng atensyon. Di ba sa government, ganyan tayo, pipila tayo pa pinakauna sa pila, yun ang unang i-entertain. Pero kay Lord, kahit sabay-sabay po tayo, no? Maskin man hunto kita todo pidi tiyempo ko nile, bibigyan ng Panginoon yan. At gustong-gusto ng Panginoon na hinahanap natin yung atensyon niya, no? Ang kanyang presence, ang fellowship natin with the Lord, gustong-gusto niya. So, hopefully din, no, tayo, siguro bin ang ating lesson din na makuha dito, bukod doon sa kailangan natin bigyan ng atensyon, yung mga dapat na priorities natin sa buhay. Pwede hindi mo na nabibigyan ng atensyon ng anak mo. Hindi mo na nabibigyan ng atensyon ang husband mo. Hindi mo na nabibigyan ng atensyon itong project mo kasi may iba kang ginagawa. Tan ML na lang. O, di ba? Dapat may priorities tayo. And dapat ma-share din natin sa iba kung paano din magbigay ng panahon ang Panginoon sa ibang tao. At saka yun nga sir, no, minsan kasi hindi natin napapansin or hindi natin naririnig or nakikita yung attention kasi nakabaling tayo sa ibang kwan, 'di ba? Iba yung ine-expect mo sa ibinibigay sa iyo na attention. No, kaya minsan hindi natin napapansin na God cares for us kasi hindi iba yung ine-expect natin. Oo, no. Kaya alam mo yung ito naalala ko lang kahapon, sabi ko nga kay Kuya Pons, mag-experiment ka. Alam mo yung 15 minutes pala, no? Kapag wala kang ibang ginagawa, mapapansin mo grabe, sobrang tagal pala ng 15 minutes. Oo. So I think yun yung challenge ko, even sa iyo siguro kay Kuya Pons kahapon ko, sinabihan ko sa kahapon alam mo, kahapon ko lang din sinimulan, no? 15 minutes, grabe yung tagal pala. No, kung wala kang ibang gagawin and then makikinig ka lang and alam mo yun yung attention mo doon lang talaga sa 15 minutes na yun, walang iba, wala kang distraction, walang music, walang background sound, walang cellphone, walang lahat. Matagal, sobra. At doon ko na-realize, no, ang dami mo palang mapapansin, ang dami palang ma-realize na alam mo yun, no, yung attention at yung assessment mo sa buhay mo within that 15 minutes, ma-realize mo ay ang dami palang ibinigay, ang dami palang nangyari, no? Ang dami palang blessing na dumating na yung iba kumbaga parang naging tubig na lang siya, no? Yung parang nag-go na lang with the flow, ginawa na lang niya yung yung function niya o yung kailangan niyang gawin by that time na and yun. Minsan kasi yun nga, no, hindi natin alam mo, hindi sa kulang ang Panginoon sa atin ng pansin, kundi tayo ang kulang sa pansin sa kanya, no? Tayo yung hindi nakakapansin. Oo. Kaya po ang ating challenge, yung ating gustong gawin natin. Paano po natin pwedeng ma-share? Hindi lang yung love, pero ma-share din po natin yung care ng Panginoon sa ibang tao. Kung nakita natin, naramdaman natin paano nag-care at nag-love si Lord sa atin, hopefully ay maipakita rin po natin yan sa iba. Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. May mga pagkakataon sa buhay na parang wala ng pag-asa. Ngunit paalala lamang ito na kay Jesus may panibagong umaga, may pagkakataon upang bumangon at magsimula muli at gumawa ng mabuti sa kapwa. Sa Cavite City, kilala si Rafael Maclang, isang pulis sa umaga at lechonero naman sa gabi. Sa sipag at tiyaga, nakapagtapos siya ng criminology at kalaunan ay naging pulis. Ngunit sa kabila naman ito ay nalulung siya sa pagsusugal nang magsara ang kanyang negosyo sa panahon ng pandemya. Dahil dito, tuloy-tuloy na siyang nabigo, nalubog sa utang. Ngunit hindi siya sumuko. Taong 2023, muli niyang binuksan ang kanyang lechon business na walang puhunan kundi ang down payment lang ng kanyang unang customer. Mula po rito, unti-unti siyang nakilala, hindi lamang sa lasa ng kanyang lechon kundi pati sa kanyang kabutihan loob.
Isa sa mga kwento ng kanyang pagtulong ay kay Nanay Maya, isang caretaker sa sementeryo na nabigyan niya ng puhunan para makapagsimula rin ng maliit na negosyo. Mga kaagapay, patunay ang kwento ni Rafael na mayroong pag-asa. Kaya't hindi madapa o kaya kahit madapa ka sa buhay, pwedeng-pwede kang bumangon. We can be assured na kumikilos ang Diyos sa buhay natin kahit sa mga sandaling hindi natin nakikita. Kaya patuloy tayong magsumikap sa buhay at tumulong kahit na sa mga simple at maliliit na pagkakataon. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang driving license ng isang driver ng ambulance sa Valenzuela City matapos mag-viral sa social media ang video ng pagbalibag niya sa bisikleta ng kanyang nakaalitan. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Natuklasan ng LTO na ang minamaneho niyang ambulansya ay peke at ginagamit sa punerarya, hindi para sa tunay na emergency. Ang sasakyan ay hindi rehistrado at nilagyan lamang ng sticker ng ambulansya. Dahil sa insidenteng ito, binawi ang driver's license ng lalaki at posibleng ma-impound ang pekeng ambulansya. Kaagapay, maging responsable sa pagmamaneho. Igalang ang ibang motorista at gamitin ang sasakyan ayon sa tamang layunin. Tandaan, ang bawat maling kilos at pandaraya ay may kaakibat na pananagutan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:28 na ng umaga. At para po sa ating mga balita, patuloy pa rin ang isinasagawang hot pursuit operation laban sa suspect na bumaril sa isang biktima dito sa lungsod ng Zamboanga, partikular na sa barangay Campo Islam nitong Martes ng tanghali. Ito ay ayon kay Zamboanga City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza. Sinabi ni Fortaleza na meron na silang tinutukoy na suspect at sa nasabing krimen. Personal na galit o grudge at may kaugnayan sa iligal na droga ang nakikitang motibo sa pamamaslang. Ito na ang ikalimang insidente ng pamamaril sa lungsod ngayong taong 2026. Samantala, kinilala ang biktima na si Mike Ali Mandayon, residente ng Lakyan Compound sa Barangay San Jose Gusu. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Zambasulta Balita. Inihayag ngayong umaga ng Tabina Municipal Police Station na ang ina at hindi ang ama ang tunay na suspect sa pagkakalunod at pagkamatay ng sarili nitong anak. Ang impormasyong ito ay kinumpirma rin ni Mayor Bader Malaco batay sa isinagawang investigasyon. Ayon sa ulat ng PNP, lumabas ang pagsisiyasat na ang ina ang kasama ng bata sa baybayin ng Purok Amor, Barangay Abong-Abong kahapon bago mangyari ang insidente. Sa mga naunang ulat, napagbintangan ang ama ng biktima na si Junray Carpentero na siyang responsable sa pagpatay matapos itong arestuhin ng mga otoridad. Ngunit kalaunan ay nalinaw na inaresto si Junray dahil sa isang hiwalay na insidente, ang paghampas nito ng bato sa noo ng sarili niyang ama. Pinaniwala ang nagawa niya ito dahil sa biglaang pagkawala sa sariling katinoan. Ngayong umaga na sa kustodiya na ng Tabina Municipal Station ang ina na opisyal nang kinilala bilang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanyang anak. Zambasulta Balita. Sa kulungan ang bagsak ng isang 22 anyos na estudyante mula po dito sa lungsod ng Zamboanga matapos itong arestuhin dahil sa reklamong panghihipo sa isang babae sa barangay Lahog, Cebu City noong araw ng Lunes.
Enero 19. Kinilala ang suspect sa pangalan na Al at residente ng Barangay Kawit dito sa syudad ng Zamboanga. Habang ang biktima naman ay kinilala lang sa pangalang Ele na isang 25 years old dalaga at nagtatrabaho bilang isang marketing head sa lungsod. Batay sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente dakong alas 6:14 ng umaga sa isang gusali sa Salinas Dry, Barangay Lahug. Ayon sa pahayag ng biktima, gumawa umano ng malisyosong panghihipo ang suspect sa kanyang katawan dahilan upang agad siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Mabilis naman rumesponde ang kapulisan na nagresulta sa pagkakadakip kay Al at nakaharap siya ngayon sa kasong acts of lasciviousness. Kasulukuyan ng nasa kustodiya ng Cebu City Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Zambasulta Balita. Sisimulan na ang proyektong pang-imprastruktura para sa Jolo Port Management Authority o GPMA matapos maglaan ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ng halagang 6.5 milyong pesos para sa modernisasyon ng pasilidad nito. Ayon kay JPMA Manager Normina Wallace, ang pondo para sa nasabing proyekto ay nagmula sa 2024 Transitional Development and Impact Fund na ni Deputy Speaker Attorney Nabil Tan ng Bangsamoro Parliament. Pinangunahan ni Attorney Tan ang groundbreaking ceremony noong Biyernes, Enero 16, kasama ang mga opisyal mula sa Ministry of Transportation and Communications at si Jolo Mayor Edsir Tan. Sa ilalim ng upgrade na ito, palalawakin ang conference room ng GPMA na matagal nang limitado ang espasyo. Pagbubutihin din ng kabuuang interior design at kapaligiran ng mga workspace upang masiguro ang mas maayos na koordinasyon at episyenteng serbisyo para sa mga gumagamit ng pantalan at iba pang stakeholders. Binigyang diin ni Wallace na ang proyektong ito ay refleksyon ng patuloy na pamumunuhan ng BARM sa mga pampublikong infrastruktura. Inaasahang palalakasin nito ang papel ng Jolo Port bilang pangunahing gateway para sa kalakalan, transportasyon at aktibidad pang-ekonomiya sa buong lalawigan ng Sulu. Zambasulta Balita. Kasalukuyang tinutugis naman ng mga otoridad ang isang grupo na binubuo ng 6 na katao na siyang bumaril sa isang batang empleyado sa lokal na pamalaan sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur, Kamakailan. Binawian ng buhay ang 25 taong gulang na biktima at kung saan ay matapos nga ang 2 araw na pagkakomatos dahil sa tama ng bala sa ulo. Ayon sa ulat ng pulisya, hinarang at pinagbabaril ng mga sospek ang biktima sa Purok 4 Barangay Pisompongan. Sa kabutihang palad, hindi naman nasaktan ang 2 iba pang saksi na nasa lugar nang mangyari ang insidente. Na-recover ng mga investigador sa crime scene ang isang basyo ng bala mula sa isang shotgun na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Sa ngayon, nagsasagawa na ng manhunt operation ang Midsalip Police laban sa 6 na tumakas na mga sospek upang mapanagot sa batas. Zambasulta Balita. Formal nang nagkasundo nitong Lunes, Enero 19, ang mga pamilya ni na Commander Tanad Yunus at Commander Arasad Addala ng MILF upang tapusin ang kanilang 17 taong hidwaan. Ang naturang rido na nagsimula pa noong 2009 ay nagresulta sa pagkasawi ng mahigit 20 katao at naging mitsa ng gulo sa mga bayan ng Albarca, Haji Muhammad Ajul at Tuburan. Isinagawa ang lagdaan ng peace agreement sa provincial capital sa pangungunan ni Governor Mujib Hataman, katuwang ang militar, mga leader ng relihiyon at Council of Elders.
Ayon kay Hataman, ito ang pinaka-importanteng settlement sa ilalim ng kanyang administrasyon na layuning ibalik ang katahimikan at progreso sa mga apektadong komunidad sa Basilan. Zambasulta Balita. Samantala, nakakulong naman ang dalawang foreign nationals matapos ang sinagawang operasyon ng Bureau of Immigration o BI at ng militar noong nakaraang Lunes, Enero 19 dahil sa umano'y paglabag sa batas ng pandarayuhan dito sa bansa. Kinilala ang mga nadakip na sina Li Men Chen alias Peter Chen na naaresto sa Aurora, Zamboanga del Sur at Jiang Hong Liu alias Kent C. Ayon sa ulat, si Chen ay may hawak na 9G pre-arranged employment visa ngunit nadiskubring nagpapatakbo ng mga negosyong labas sa saklaw ng kanyang work permit. Samantala si Liu naman ay nahuling nagpapatakbo ng isang lokal na negosyo kahit na pansamantalang visitors visa lamang ang hawak nito. Kapwa nakaharap ang dalawa sa mga kasong misrepresentation at fraud sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940. Bukod sa dalawang arestado, tinukoy rin bilang persons of interest ang dalawa pang Chino na sina Lien Hon Chen at Weng Ya Shen. Sila ay pinaghahanap na tapos umanong makakuha ng mga peking dokumento tulad ng Philippine birth certificates at passports at kasalukuyang nagtatago sa batas. Binigyang diin ng Bureau of Immigration na ang operasyong ito ay bahagi ng mas pinalakas na kampanya upang ayusin at bantayan ang pananatili ng mga dayuhan sa rehiyon ng Mindanao. Zambasulta Balita. Nilagdaan na ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua nitong Martes ang Bangsamoro Proposed Bill number 415 na nagtatakda ng 32 parliamentary districts sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang naturang panukala ay kilala na ngayon bilang Bangsamoro Autonomy Act number 86 of 2026. Itinuturing itong isang vital requirement o napakahalagang hakbang para sa pagsasagawa ng kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon. Ginanap ang seremonya ng paglagda sa session hall ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa lungsod na ito, na sinaksihan ni BTA Speaker Muhammad Yaqub at Muslim Giamaden, ang wali o ceremonial head ng rehiyon. Sa ilalim ng batas, ganito ang magiging alokasyon ng 32 parliamentary district seats. Sa Lanao del Sur, 9 na upuan or 9 seats. Maguindanao del Norte, 5 seats. Maguindanao del Sur, 5 seats. Basilan, 4 seats. Tawi-Tawi, 4. Cotabato City, 4 seats. Special Geographic Area o SGA, 2 seats. Bago ang paglalagda, ibinahagi ni Makakua sa mga mambabatas ng rehiyon na ikinatwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aproba sa nasabing panukala. Inilarawan ito ng Pangulo bilang mabuting balita para sa mga mamamayan ng rehiyong Bangsamoro. Ang pagpasa sa batas na ito ay inaasahang magbigay ng mas malinaw na representasyon sa bawat probinsya at lugar sa loob ng BARM sa darating na halalan. Zambasulta Balita. Nagluluksa ngayon ang buong lalawigan ng Basilan sa biglaang pagpanaw ni Mayor Lukman Ingaton G. Estarul noong Lunes ng gabi, ika-19 ng Enero. Siya po ay namatay sa edad na 63 years old. Ayon sa impormasyon, atake sa puso ang ikinamatay ng alkalde. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga opisyal ng gobyerno, mga lider ng relihiyon at mga residente ng tipo-tipo at buong Basilan para sa pamilyang naulila ni Mayor Estarul. Nagpaabot ng mensahe si Governor Mujib Hataman at sinabing kaisa siya ng mga mamamayan ng tipo-tipo sa mahirap na sitwasyon ngayon o panahong ito. Nagpahayag din ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela na sinabing ang pagpanaw ni Mayor Estarul ay isang malaking berdu sa kanyang pamilya,
sa kanyang mga constituent at sa mga serbisyo ng lokal na pamamahala sa Basilan. Inilarawan naman ng anak ni Mayor Istarul ang kanyang ama bilang pundasyon ng kanilang pamilya at ang puso ng kanilang komunidad. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:41 ng umaga at syempre para po sa ating announcement, Bin? Yan, para sa ating announcement, no, ang Helping Hands Foundation Incorporated at ang Premier Medical Center, no, at itong mga advanced Scleroneofacial Project Philippines ay magkakaroon ng second phase of the free cleft surgical operation. Dito yan sa Premier Medical Center Zamboanga sa 288 Don Alfaro Street, Tetuan, Zamboanga City. Ayan, no, January 26, no, January 26 to 29, 2026 ay etong cleft lip, no, o bungi, at least 4 months years old, sir, no? No age limit ito. Weight at least 5 kilos. Oo. Ayan. And cleft palate o itong ngungo, no, 1 year old until 20 years old only. At may kilo at least yung bigat at least 10 kilos, no? Yung requirements ay birth certificate, certificate of indigency at PhilHealth ID. Zambasulta Balita. At yan ang ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Ma'am Mercedita de la Cruz Gabalio, ang president po dito sa Zamboanga Peninsula sa mga kasambahay. At kukumustahin po natin ang kalagayan ng ating mga magigiting, no, na mga kasambahay dito nga sa ating rehiyon. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Suling. Magbabalik ang oras ng Zambasulta. Ito lang sa 1116 DXAS. Radyo. Komunidad. Sa darating po na January 31, 2026, ngayong taon ay amin po kayong iniimbitahan na sumali sa ating National Bible Month Celebration. Magaganap po ito sa Saturday, January 31, 9 a.m. sa KCC Mall de Zamboanga. Ating i-discover at let us all experience yung mga amazing scripture. Meron po tayong gagawin na mga palaro at mga surprises ay nakahanda rin po para sa inyo. Pwede nyo pong i-check ang ating FB page para po sa ating information pa at iba pang mga detalyes. Kaya naman, kita-kits po tayo muli sa January 31, Saturday, 9 a.m. sa KCC Mall de Zamboanga. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow.
world. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Explorer, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. The Explorer, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Explorer, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Explorer, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us explore, experience, amazing scripture, amazing scripture, scripture. Is much better. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. 1 John 3:23. Love one another. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kay gandang pakinggan ang mga batang nagme-memorize ng Bible verse. Ang kanilang mga puso at isip ay parang mga lupa na tinataniman ng salita ng Diyos. Ito ay tutubo at magkakaroon ng mabubuting bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, katapatan, at marami pang iba. Turuan natin silang mahalin ang salita ng Diyos at sa kanilang paglaki ay hindi nila ito malilimutan. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Serbisyo publikong aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Madaling mahalin ang mga kamahal-mahal. Madaling mahalin ang mabait at maunawain sa atin. Pero yung masama ang ugali at pakikitungo, mahal pa ba natin? Yung gumagawa ng hindi maganda sa atin, kaya ba natin mahalin? Sinabi ni Jesus,
Mahalin ang inyong kaaway at ipanalangin sila. Napakahirap na utos ito. Kahit ako ay nahihirapan dito. Pero kaibigan, pwede ba natin subukan at simulan? Samahan mo ako at sabayan na ipanalangin ang mga kaaway natin. Ipanalangin natin ang ating mga kinaiinisan. Ipanalangin natin ang mga naka-offend sa atin. Ipanalangin natin ang mga nakasakit ng ating mga damdamin. Ipanalangin natin ang mga nakagawa ng masama sa atin. Dahil tuwing ipinapanalangin natin ang mga nagkasala sa atin, ay binabago ng Diyos ang ating mga puso. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, makakaya din natin na ibigay ang pagpapatawad na iyan sa ating mga nakaaway. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang nagiging dahilan kung bakit natin kayang mahalin ang ating mga kaaway. Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong i-scan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 7:55 na ng umaga. Batiin ko muna ang ating mga listeners. Si Kuya Noli Aguilar, Blessed Throwback Thursday again, ONZ family. At ang ating guest na, ayan, bumati din sa ating Facebook. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Siyempre, gusto ko palang sabihin, no, sorry, hindi ko nabasa kahapon yung comment ni Ma'am Liliana Hat. Magkaroon ata ng delay sa ating internet, kaya nabasa na lamang natin ang reaction or sabihin natin reflection ni Ma'am Liliana Hunt sa ating salita at tanong ngayon kahapon na lamang. Pero good morning po Ma'am Liliana Hunt at sa lahat ng kanyang mga kamag-anak dito sa syudad ng Zamboanga. Pag-usapan natin.
Mahalaga at maganda po ang ating magiging usapin ngayon dahil bibigyan natin ng tuon ang ating mga kasambahay ngayon dito sa Zamboanga Peninsula. Kumusta po kaya ang kanilang kalagayan at ano-ano yung mga karapatan na dapat na alam nila na meron sila at doon sa mga gusto ring pumasok bilang kasambahay, saan ba sila pwedeng maging o pwedeng humingi ng tulong para maging legit, no, ang kanilang employer, at syempre kung may mga pang-aabuso na gagawin, sino ba ang pwede nilang lapitan. Mapalad po tayo ngayon dahil makakasama po natin mismo ang President ng Zampen Kasambahay, Ma'am Mercedita de la Cruz Gabalio. Ma'am, good morning. Welcome po sa ating program. Hello, Ma'am May Sarah. Yes, hello. Hello, Ma'am Sarah May balik. Opo. Okay, pero ganun pa man, binabati ko po ang ating mga tagapakinig sa 1116 DXAS, your community radio, ng isang blessed na umaga po sa ating lahat. Ayan, oo. Ang nalaman ko, hindi ito ang first time ninyo, Ma'am Mercy, no, na maging guest dito sa DXAS. Ayun nga, so pinalad po ulit tayo ngayon. Pangalawang beses na po. Pang second time ko na po ito. At mapalad po ako kasi nakausap po kita kahapon, Ma'am. And excited po ako maibahagi po sa lahat ang ating mga experience, especially sa ating araw ng kasambahay noong January 18 po, 2026. Yes, and speaking of po, no, na nagkaroon tayo ng activity para sa ating mga kasambahay. Kumusta naman po ang naging celebration ninyo noong January 18? Saan po siya ginanap, Ma'am? Yes, ginanap po siya, Ma'am, sa KCC Convention Center, KCC Zamboanga po, dito po sa ating city. Nag-iisang KCC. Opo. At kumusta po ang naging daloy ng ating celebration? Ilan po ang mga lumahok? Ano-ano yung mga activities, Ma'am, na ginawa natin para sa ating mga kasambahay? Yes, Ma'am. So, fruitful day po siya that day. And masayang-masaya po ang lahat. Higit 100 kasambahay po ang nag-attend. Napaka-raming mga kaalaman ang natutunan ang bawat isa kasi ang part 1 po natin is nakaroon po tayo ng learning sessions. Marami po andyan ang ating SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at saka ang ating Bureau of Fire na nagbahagi din po sila ng mga kaalaman po patungkol sa first aid, kumbaga, kapag may sunog, yung mga ganon. At saka marami po tayong mga trainings na naganap yung mga araw ng ating kasambahay po. At alam niyo po, Ma'am, kami rin po ay curious. Paano niyo po nakuha yung position po na naging president kayo? Wow, no, hindi lang po dito sa Zamboanga City pero sa entire region po, hawak niyo po itong organization na ito dahil excited po akong malaman ano po yung background niyo din po. Naalala ko lang, Ma'am, fresh na fresh pa rin po talaga siya kasi since mahilig nga po ako sa mga papageant, ganon. Oo nga, ganda nyo nga po, Ma'am. Siguro, Ma'am, na ano lang siya, kumbaga na timingan lang yung pag-makeup. Pero sabi nga nila yung kagandahan ng isang tao, syempre inside and out din po. So siguro ganon. So masasabi ko, Ma'am, umpisa po talaga is 2018. Ay ang DOL natin, gumawa sila ng programa para po sa ating mga kasambahay. Nag-search po sila ng Miss Kasambeshi 2018. That day po, nakoronahan po tayo, pinalad po tayo na 12 na official candidates. So isa tayo sa naging crown, naging Miss Kasambeshi 2018. At the same time, ang ating RD ng DOL at that time na si RD hindi na ako sure sa sa full name. So na ano po tayo, organized that day. So na-elect po ako as president ng Zampen Association of Kasambahay hanggang ngayon po, kasalukuyan. Ayan. Pero kanino po kayo under na, sino po ang employer nyo? Kasi parang kilala po natin siya, no?
Yun. So, hanggang ngayon po, dito pa rin po ako kila Mrs. Tan, Alison Shipping Line. Oo. And at the same time, ang ating napaka-supportive na mayor, Ayun. Kimmer Adan Olaso. Oo. Yan. Kahapon. So, naalala ko po, 2020, sa bilang ko po ay nasa 23 years na po ako, coming June 11. Oo, dyan kina Na Mayor. naninitihan po sa aking mga employers Okay. na sila ang ating First Lady, Mary Joy Tan Olaso. Mhm. Yan po. Ayun. Sila po, mapalad po ako. Sa kanila po ako napunta, ma'am. Okay, oo. Si Mayor Kimmer Adan Olaso, oo, kilala to ni Mayor. Actually, kahapon lang kami nagkita ni Mayor sa isang activity din sa West Mincom. Pero eto nga po, Ma'am Mercedita, kumusta po ang mga, as President, kumusta po ang ating mga kasambahay dito sa Zamboanga Peninsula? Ngayon po, ma'am, no, malawak na po tayo, ma'am. And masasabi kong okay naman po ang mga lagay namin kasi di po gaya ng dati. Gaya ko, naging kasambahay po ako, 12 years old. Namasukan po ako sa half-sister ko. At the same time, pinag-aral din nila ako. Working student ng grade 6, 12 years old. So, yung difference po kasi dati, especially pag malayo ka po galing, like medyo hindi sa mga probinsya po, talagang mahihirapan po tayo, no? Magiging kahit na sabihin nila isang kasambahay, mahihirapan po tayo makahanap ng amo na makakasundo natin, especially po ako sa edad ko na sobrang bata po. So sa ngayon, ang maganda kasi dahil nga ay mayroon na tayong kasambahay desk officers, so nagiging mabilis po siya, no? Kasi kung gusto mo pong maghanap ng trabaho, pupunta ka lang po sa inyong barangay. So ang ating barangay desk officers, makakatulong po sila para maihanap po kayo ng employer. Oh, so Ganun po. ganun na pala ngayon yung sistema. Pag Yes, gusto ma'am. ng isang tao na maging kasambahay, sa barangay sila mismo pupunta dahil yung mga barangay natin may mari-refer na mga employer na naghahanap din talaga. Opo. Oo. Tama po yun, ma'am. So, ang isa pa doon, kasi kadalasan din po sa mga ating mga kasambahay, namamasukan po sila ng maaga kasi ngayong iba hindi na nabibigyan ng chance na makapagtapos ng pag-aaral. So, maganda rin po yung nakaka-employer po sila na masasabi nating mabait at syempre gusto rin nilang tumulong. So, nagiging working student po, karamihan po doon sa mga kagaya ko na maaga po nag-umpisa maging kasambahay. Tsaka yung kagandahan doon, kilala ng barangay ang pamilyang ito. Yes, ma'am. Oo, na mamomonitor nila. Tama po yun, ma'am. Oo. Sa tansya po ninyo, gaano na po ba karami ang mga kasambahay natin dito sa Zamboanga Peninsula? Tayo po ba ay nag-i-increase po when it comes po sa ating numbers of kasambahay? Yes, ma'am. Hindi lang po sa kasambahay. Siyempre, yung doon din po sa mga barangays. Sa base po on my data, nasa 500 po kami na female and 5 na male. Yun pa lang po yung based on my old data. So sa ngayon po, ma'am, hindi kita mabibigyan ng eksaktong numbers po siya. Patuloy pa rin po ang ating peso sa pagkakandak ng caravan para po sa ating mga para ma-validate po ang totoong kasambahay. Ayan po. Pero madalas po, bukod po doon sa hindi nakapagtapos ng pag-aaral, may ibang dahilan pa po ba bakit nag-a-apply po bilang kasambahay ang ating mga residente sa entire Region 9? Yun nga, syempre, maliban po sa mga kabataan, doon naman sa ibang mga kasambahay, syempre may mga anak, tapos kulang yung income ni mister, yung iba naman single mom, yung iba naman kasi sa atin, ma'am, yung mga miyembro po is, matagal na po talaga silang kasambahay, senior citizen na po sila sa pagiging kasambahay. So, yun na po talaga yung, ang pagiging kasambahay po ay isa marangal naman na profession
So, ano po siya? Marangal na trabaho. So, yun nga ang tawag namin sa aming, ito ay profession po namin. So, ano po, bale, nagiging profession po ito dahil na rin po sa kakulangan din po ng income ng aming mga partners. At saka ito na rin yung pong, kumbaga kaysa mapunta pa tayo sa iba't ibang gawain o panghanap buhay. Dito na po sa pagiging kasambahay ay nagiging, ito na po talagang katuwang ng ating mga, kumbaga nakulangan ng hindi po nakapag-graduate, ganun po, at saka maaga na kapag-asawa yung iba. So ito yung Pwedeng profession. takbuhan Opo, na takbuhan. trabaho. Trabaho po na marangal. Oo, na malinis. ikabubuhay din po, malaking tulong para sa sa mga pamilya po. Pero safe po ba ang mga kasambahay natin dito sa Zamboanga Peninsula? I mean, when it comes po sa mga abuse, may mga record po ba tayo ng ganyan? Ang abuse po, pwede pong physical o baka mamaya po kulang po yung sweldo o wala mga social benefits. Kumusta po ba ang ating mga kasambahay? O sila po ba ay nabibigyan naman ng tamang sahod, tamang pangangalaga ng mga empleyado, employer pa lang? Ma'am, totoo po yun, ma'am, no? Sa ngayon naman po, parang kabaliktaran, ma'am, Yung sa tanong mo, ma'am, na maabuso, parang kadalasan po na-experience namin is yung employers na po nating ang naaabuso ng ating mga kasambahay. Baliktad. Sad to say and sad to hear po na ganon. Pero, hindi naman siya ganon. Masasabi kong minsan malala, pero yun nga, gaya ng nabanggit ko, may na-experience kami. Yung itong employer na to, ninakawan ni kasambahay. So, ano ang unang gagawin ng ating employers? Kaya po, mahalaga na si employer ay nairehistro niya po ang kanyang kasambahay sa kanilang barangay. Para po, pag may ganong issue, ito pong si barangay na po ang sasalo at saka siya na po yung kumbaga gagawa ng magre-rescue kay employer doon. Parang ganon. Yung batas naman po natin na inilabas ngayon, ma'am, is para naman po siya balanse sa ating kasambahay at the same time sa ating employer. So mahalaga po ay mairehistro po ni ating employer si ating kasambahay sa kanila pong barangay. So based na doon naman po sa may issue din naman po, may na-rescue din po kami one time, malapit lang po sa aming lugar, na itong employer parang sinet up si kasambahay na nagpaalam po ito na umalis, aalis na po siya. Ito naman po si kasambahay, ito naman po si amo parang ayaw pa na kailangan makahanap po muna sa ng kapalit. Although yun naman po dapat po talaga sa ating kontrata. One-month rule, ganon. Hindi po. Bago ka po umalis, dapat po may kapalit. Kasi kung nag-iisa ka lang po sa bahay, ganon. Tapos ang sabi niya, parang naglagay ata ng mga things na iba't ibang gamit doon sa gamit niya. So, yun, nakausap po namin, naayos naman. Nakuha po namin yung kasambahay na yon na i-repair. Doon po siya nagtrabaho kasama ko. Ngayon, nagkaraan ng ilang buwan, parang na-realize ko na totoo po pala, parang may katotohanan ang bintang ng ating employer. Ng unang employer. Opo. Sabi ko, hindi natin pwedeng tanggapin lang lahat ng, kumbaga, abuse na reklamo galing sa ating kasambahay. So, may investigasyon din po talaga siya dapat. Kasi may pagbabasehan din naman po ang lahat. So, may mga ganon. Patungkol naman po sa mga pasweldo, in every kasambahay day celebration, nakakandak din po ang ating RTWPB na parang survey. So far naman, meron naman po tayong may mahigit po sa minimum kasi actually po ang minimum po sa ating region is nasa 5,500. For monthly po yan. 5,000. Monthly po yan. 5,000. Pero yung 5,500 po na sahod, ano po yan? All around si kasambahay? Depende po. Kumbaga, depende po siya sa miyembro ng po siya sa kumbaga sa sa tawag nito. Kung paano po kayo nag-agree, yung agreement. Negotiation. Nasa negotiation po. Bale, kung maliit lang naman, kung tatatlo lang naman si employer,
Mhm. Pag malaki na po ang bahay, marami na pong miyembro ng families, kami, sa aking pinapasukan, is isa-isa po kami ng gawain. Pero, at the end of the day, yung parang pagkatapos po ng, syempre pag sinabi mong tagalaba ka, washing machine naman, hindi ka naman araw-araw na maglalaba na. Mm-mm. So, pagkatapos mo doon, tutulong ka rin sa paglilinis, kapag kakain na ang mga bossing, andun din, sabay-sabay din kayo sa kitchen, magsiserve, ganun po. So, hindi ko po siya masasabing isang role lang, pero kadalasan po ay ganon. Mhm. Pero syempre, tayo namang kami naman mga kasambahay, ma'am, Diyos ko, talagang ano lang naman kami, open hand lang naman po kami sa kaya pa naming ibigay. Mhm. Na po, sa kayang tulong na So, depende po. Masasabi kong depende siya sa bahay na pinasukan po. Basta ang minimum ay 5,500. 5,000. Ano po yan? Pare-pareho po yan na minimum sa kahit anong probinsya, Del Sur, Sibugay? Hindi po. Dito sa city po yun. Pero sa ibang naman siya, Province. 5,000 pa siya. Opo, 5,000 pa siya. Mm-mm. Dito sa atin ay 5,500. Mm-mm. Pero depende po pala ito kung ilang empleyado kasi employer kasi like for example kung 10 sila na pagsisilbihan mo, so hindi enough ang 5,500 na bayad. Opo, meron din naman po, like may ibang mga employers naman kasi kunyari, 2 po kayo tapos napaalis po yung isa, so naiwan ka pong mag-isa. Yung sweldo naman niya, para yung meron namang ganon na napunta sa'yo, so kaya ka ba? Ikaw na muna mag-isa, pero magiging doble yung sweldo mo. Natutuwa din. Kung kaya naman, why not? Mhm. Mas malaki naman po yung magiging kita, yung Mhm. magiging sweldo. So, Mhm. depende lang talaga po siya sa employers at saka sa ating kasambahay. Mhm. Kung paano po sila sa negotiation po, ganon. Pero may ginagawa rin po ba tayo na paraan para tumaas pa po yung kanilang monthly pay na hindi lang hanggang 5,500 kasi alam niyo po 5,500 talagang kulang po siya kung ating Opo. mathematics for the whole month. Yes. So, taon-taon naman po, ma'am, nag-i-increase naman po tayo. Kasi like, last year lang po talaga, hiningin namin yung dagdag 900 na approve naman po agad. Kasi nga, di ba, aware naman po ang ating employers, aware naman po lahat na talagang, alam mo, lahat na naging doble na yung presyo. Mhm. So, mahirap po talaga kapag ganun. Pero yun nga, gaya ng nabanggit ko, ma'am, sa 5,500 naman po, sa stay-in, na minimum, hindi naman po yun yung usually na minimum na sinusunod ng ating mga employers ngayon. Kadalasan nasa 6,500, nasa 8,000. Gano'n naman po yung mga natin. So, nakakatuwa lang din sa ating mga employer is syempre, mahal nila kaming mga kasabay nila. So, talagang puwera doon, may mga 13-month, may mga pa-bonus. Yun, kadalasan naman po, ganon yung mga employers natin. Pero, meron din naman na hindi rin na sumusunod. Meron po. Hindi po natin masasabi lahat. Mhm. Paano pag hindi po sumunod sa minimum na 5,500? Pwede po bang tumakbo sa inyong tanggapan ng mga kasambahay at magreklamo? Opo, gaya po na banggit ko, ma'am, andyan po ang ating desk officer sa mga barangays po. So, lumabas po sila doon. Desk officers po natin ang pasalo po sa kanila. Alam na po nila ang gagawin, ma'am. Mm-mm. Pero may batas po ba ito na dapat para sumunod talaga sa employer, may karapatan po ang ating mga kasambahay kasi may batas na tayo na ganito? May batas po tayo, 10361 po. Nandoon po nakasaad na dapat may day off po ang ating kasambahay once a week. Mhm. Oras po ng ating pagtatrabaho at nasa 8 to 10 hours po. Dapat pag tayo po ay stay in, may sarili po tayong quart. Hindi naman siya na kahit basta tulugan. Mm-mm. No, may maayos po tayo na tulugan. May mga gamot po tayo na for first aid, Mhm. pang sakit sa tiyan, for emergency, sakit sa ulo, yung ganon. At saka, yung ating, marami po tayong nakasaad sa ating, tawag nito, law na dapat na ipinapatupad po ng ating mga employers. Mm-mm. So How far about- po,
Yes, ma'am. How about po itong mga SSS PhilHealth Pag-ibig benefits? Required na din po ba ang employer na bigyan ang kanilang mga kasambahay ng ganitong mga social benefits? Yes po, ma'am. Require po siya. Pag umpisa mo pa lang po sa isang buwan, bale, ano siya, ma'am? SSS Pag-ibig PhilHealth po, pag 5,000 below ang inyo pong salary, ay sagot po lahat ni employers po dapat yung tatlong benepisyo na nabanggit. Pero kapag minimum po pataas, 5,000 pataas, bale, hati-hati na po si employer at si kasambahay. Okay. Pero ma'am, yun din doon din pumapasok minsan yung ating concerns sa ating mga kasambahay kasi yung iba po is parang ayaw nila nang mag-alkansya, ayaw po nila mag-contribute, ayaw na nilang mabawasan ang kanilang kasi maliit nga lang din talaga yun. Opo. So, yun yung na parang natatackle din namin this time na parang paano pag pero hindi mandatory talaga siya na dapat magbayad ka. Kasi alkansya mo naman yun So, siguro doon na lang din po tayo magfo-focus sa pataas pa po ng kaunti, hihingin pa po natin siguro sa anibersaryo na this year na coming po na mahihilingin din natin siguro ng konting padagdag pa, mas baka po magiging 6,000 po tayo, ganon. Pero po ako din as kasambahay, may mga concern din po tayo na ganito pong senaryo na ako as kasambahay, so full-time kasambahay po ako. So, ang ginagawa ko po, kasi andyan po ang ating DOL na nagbibigay din po talaga ng tulong, ng dagdag kita para po sa ating mga kasambahay, yung ating panghanap buhay. So, nabigyan po ako ng pangkarenderya. So, ang ginagawa ko po, dito po sa aking tinitirahan na sa tinitirahan ko po for how many years, nag-open po ako ng karenderya. So, kailangan kumuha rin po ako ng sarili kong kasambahay para po masustain yung negosyo. So, makapagtrabaho po ako. Magkapag-work kayo. Opo. So, ibig sabihin nun, nagsisweldo din po ako. So, syempre, pag tayo, kumbaga nakatayo tayo sa ganitong kumbaga, estado. Opo. So alam natin, nararamdaman po natin kasi syempre nararamdaman po natin yung kumbaga, so okay lang na magdagdag ng konting kasi syempre yung sa 6,000 naman, kung isa lang ang anak kaya yun, ma'am. Kung single mom ka, kaya, pero tawag pa sa Bisaya, kaya mukat. Ano po yun, ma'am? Yung parang kaya pero kinakaya lang talaga. Kinakaya. Yung parang ganon. So, siguro naman, kung ihihiling natin ng 6,000, I'm sure naman din na lang yung mga employers natin, open lang sila. Kasi alam naman po nila na kulang talaga. Oo. Kung pwede nga sobra pa sa 6,000, mas maganda po ba? Mas maganda po, di ba? Opo, totoo po yun, ma'am. So yun nga, depende na lang din po sa service ng ating kasambay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, like yung kadalasan yung mga miyembro po natin, labandera po sila. So ang ginagawa nila, maglalaba ako today dito sa aking employer, number 1. Tomorrow doon sa aking employer, number 2. So parang, tapos stay out po sila, no? So yung kasambahay naman po natin, hindi naman po require na stay in talaga. Swerte na lang po talaga si employers kapag stay in. Pero minsan, swerte na lang din po yung mga kasambahay pag stay in kasi, di ba, kapag yung malayo ka galing, may matitirhan ka. Mahirap naman pag stay out ka. Tapos may libre ka pang, kumbaga, parang may sarili ka pang refrigerator, magbubukas ka ng ref. Oo. So, yung kasambahay naman po natin ay kasama po, kaya po tawag kasambahay kasi kasama po tayo sa bahay. So, friends, dapat ay, magkaibigan si kasambahay at si employer. Magkaibigan lang, ha? Hindi nagkakaibigan. Lalo na pag married na si employer. Yes. Opo, pero halimbawa, ma'am, kasi hindi ko alam kung may record ba sa Zamboanga, may mga existing po ba tayo ng mga physical abuse dito po sa ating syudad? At ano po ang anong tulong ang pwede niyong gawin o saan sila pwedeng humingi agad ng tulong?
Sa ngayon, ma'am, physical abuse, wala pa naman po ako na receive na ganun. Na Maliban lang report. doon sa nabanggit ko po kanina. Kasi feeling ko naman, ma'am, mahirap na po yung gawin. Kasi nga, nandyan na po ang ating batas kasambahay 10361. Mhm. So, hindi para, protektado na po talaga eh. So, may ibang mga employers di na itutupad yung ibang nakasaad doon sa ating batas. So, physical abuse naman, ma'am, wala po akong ganun kalala na sa base sa 2018 hanggang ngayon. Mhm. Hindi ko lang po alam sa before. Siguro marami, di ba? Gaya na naririnig natin. And kung may gano'n naman po, balitawag nito, yun nga, magpunta lang sila sa ating kasambahay desk officer sa kanilang mga barangay. Kung kahit na, kumbaga ako, example, taga-Gisaw ka, tapos sa trabaho ka sa Giwan, so automatic, magpunta ka sa barangay nyo sa Giwan. May sasalo po sa inyo doon, may mag-asikaso po sa inyo. Mhm. Ayan, coordinated na. Pero kanina nga po sinasabi natin, parang medyo rare na lang yung mga nakikita nating record na may kasambahay na abuse kasi may mga time nga si kasambahay pa ang nang-aabuso no sa ating employer. Paano naman po kayo, kasi si barangay nagbibigay ng assurance na itong i-refer nila na empleyado o employer ay safe. Pero paano naman po sa side ng ating mga employer? Paano naman nila malalaman kung okay itong taong ito na mag-work sa kanila sa loob ng bahay nila? Yes po, kasi ang nakasaad din po na dapat itong ating mga employers may barangay clearance, may biodata naman po sila na nagbibigay din po, at saka nasa amo din po at sa mga employer din po kung willing silang gumastos na sa ating, para po doon sa mga requirements ng ating mga kasambahay. Siyempre for the sake naman ng safety nila, talagang yung ibang employer naman, willing naman sila gumastos doon na pang barangay clearance, na itong kumusta ba ito, pwede ring NBI, may mga ganon din naman po na pwede rin, kasi yung iba mga yaya, ang gusto po ng ating mga ibang employers, gusto nila safety din yung ang kanilang kukuning kasambahay, healthy. So yung iba naman pwede naman po sila tawag dito x-ray, ganun, depende rin po sa ating employers. Minsan. Para minsan naman masigurado lang. minsan naman po itong ating kasambahay, pag mag-a-apply naman sila, may dala-dala din naman po silang mga requirements para po mabilis na din yung proseso, para interview na lang, tapos may maipakita na po silang mga requirements, kaya nang nabanggit ko, kahit na x-ray ba or tawag nito, barangay clearance, yun naman yung usually na natin, para po may pagbabasehan din naman po na pag nagustuhan, magkakanggap po tayo na pag naghanap po tayo. In demand dito sa Zamboanga, yung mga kasambahay natin, maraming mga employers na naghanap ng mga kasambahay, ma'am. So, minsan maghirap din kasi like yung hindi pa eksaktong edad, kapag hindi pa kaya yung mga ibang gawain. Opo, minsan irresponsible. So, napapalitan po sila agad. So, maganda yung kapag pumasok tayo sa kasambahay, dapat legal ready age. tayo. Legal age, ang legal age naman natin is 50 above. 15 sa kasambahay. 15. Yan na yung Opo. legal age na pwedeng Opo. mag-work. 15 to 18 ay limit pa lang po ang work para po sa kanila. For 18 above, doon na po papasok yung ating all-around. Opo, depende na po sa kakayahan. Pero ako, laking tuwa ko, imagine ko 12 years old, naging kasambahay po ako doon sa aking all-around na po yun. Tindera, labandera, kusinera, yaya, lahat na po yun. Kasama na po ako doon. Inaalagaan ko na yung aking pamangkin. At the same time, nag-aaral po ako sa Tetuan Central School ng grade 6. Sa kasamaang palad po, yun, based on my experience din, napunta po ako doon, napauwi na po ako sa amin. Hindi po kaya ng aking parents pa rin na itaguyod ako para sa aking first year high school. Napabalik po ako dito bilang isang kasambahay. Napunta naman po ako sa isang bahay na willing po akong pag-aaralin na first year high school. Kaya lang, nung nakita ng nanay ko yung surroundings, na parang sabi niya, anak, uwi tayo. Uwi tayo sa atin.
uwi tayo sa atin, doon na tayo, mag-aaralin kita sa kaya ko. Hanggang kalahating taon, hindi po talaga kaya kasi walang pag-provide sa akin. Napauwi na po talaga ako, napabalik po ako dito, ma'am. And napasukan na po talaga ako, and then napamanila ako. And then at the age of 15 years old, yun, nakapasok na po ako sa Alazar Shipping Line sa bahay po nila. Nila So, yun. Mayor. Opo. Meron pa po ba daw opening? Hindi, Ma'am, joke lang po. sige. Joke lang po yun. Oo. Oo. Pero parang may opening, no? Parang gusto yung sabihin meron pa. Ayan, pupunta sila sa barangay ng... Sa kanila pong barangay, pwede naman po yun. Oo, Kasi okay. may mga numbers naman po tayo doon. Akala At ko sa saka- barangay ni Mayor siya pupunta. Pero eto, ma'am, sa ating pagtatapos po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kasambahay? Especially po ay darating din po ang inyong anniversary. And of course, ma'am, ano rin yung encouragement natin, no? Kung pwede, kagaya nyo na dati nagsimula po kayo sa all around, pero ngayon may sarili na po kayong negosyo, ma'am, no? Tsaka dyan po kayo ngayon sa posisyon kung saan medyo umangat po ang inyong profession. Ano po yung encouragement niyo po sa ating mga kasambahay o mga gustong maging kasambahay din po? Alam mo, ma'am, big word talaga yung umangat, no? Kasi yun nga, siguro ako na-share ko rin po sa inyo na yun nga, yung experience ko, how. And swerte lang po talaga ako, no? Kasi nga, syempre, gaya ng nabanggit nyo, nakikita nyo din yung performance ni Mayor natin ngayon. As in, swerte lang din po talaga ako sa family ng wife niya, doon yung unang employer ko. At the same time, sa ating pong Mayor ngayon, na Diyos ko po, ay nako, hindi mo, iba si Mayor kasi natin ngayon, iba siya, hindi siya yung parang sabihin mo, Mayor siya, eto si kasambahay ka. Hindi, walang ganon sa amin. Kami naman yung, kahit na hindi pa siya Mayor, ganon na talaga si Mayor. Yung, kung ano kikita mo sa kanya, yung masasabi mong no filter, masasabi mo talagang no filter siya. Kung galit siya, galit siya. Kung sisigaw siya, sisigaw siya. Ganon kasi ang ating Mayor. So ako, gaya ng nabanggit mo po, ma'am, so siguro, umangat, naging swerte lang din talaga. Siyempre kasi yung family ng wife ni Mayor is talagang tinuring po talaga nila akong family. Kasi yung tinitirahan ko po ngayon is, yun din, property din ng aking employers. So, swerte lang din talaga ako sa kanila. So, siguro, kaya po ako swerte. Kaya nga sabi nila, kaya nga may good karma, may bad karma and good karma. So, siguro, this is my good karma. Kasi masasabi ko pong, nag-serve po ako with love and with integrity. Yes, yun. So, siguro ma'am, no, lakas loob ko, taas noo ko pong sasabihin na yung profession po namin, na ikinahihiya po dati, ngayon, angat po, nakataas noo po kaming nababanggit po. Kami ay isang kasambahay dahil din po, based on my own experience na nag-umpisa sa murang edad, talagang minahal ko po ang aking trabaho na kailangan magtrabaho ka na buo ang tiwala, na dapat buo din ang tiwala na ibibigay sa inyong mga employers, na huwag mong sisirain. Una na po dyan ay huwag ka pong magnakaw. Kahit na kulang po ang kita, pwede ka pong lumapit sa inyong mga employers, mag-cash advance ka, tutulungan ka naman po nila. And syempre yung honesty is the best policy. Hindi ko naman po masasabing perfect kasi wala na pong perfect sa mundo. Pero ako, sa abot ng aking makakaya, naging priority ko na po talaga yung aking... Ayun, naputol pala, kaya pala nawala. Pero oras natin 8:13. Ako, gusto nating ipaalala, ang kasambahay po ay isang magandang trabaho din po. At ang inyong magiging puhunan dyan ay ang integrity. No, kailangan ay laging kayo ay pwedeng mapagkatiwalaan. Dahil kung kayo ay pwedeng pagkatiwalaan, balang araw po, tutulungan kayo mismo ng inyong mga employer na maiangat ang sarili nyong buhay at kahit ang inyong pamilya ay pwede nyong matulungan na rin maiangat. Ma'am Mercy, maraming salamat po
Naku, na overtime na po tayo, pero gusto ko pong magpasalamat sa oras at panahon na inyong binigay dito sa ating programang Oras na Zambasulta, at meron tayong shoutout dito from Dole 9 TESD. Ayan, buenos dias, shoutout from Dole 9, go go, President Mercy. Ayan, good morning po at thank you sa inyong pakikinig. Good morning din sa ating Regional Director, RD Albert Gutib. Ma'am Mercy, maraming salamat po. Ma'am, thank you so much mo. Ay, sana po hindi po ito ang huli. Ay, oo naman po. Tawag nito na matawagan niyo po ako. At marami pa pong gustong i-share. Kaya lang yun nga, na overtime na po tayo. Oo, magpa-part 2 tayo, ma'am. Don't worry po. Part 2 tayo. Opo, isama po natin ang ibang officers po. Kasi marami din po silang ma-share. Kasi marami po naman kaming mga officers na active po. So, kaya kumbaga gumagana po ang ating association, ang ating organisasyon, na dahil po sa ating mga officers, na shoutout na rin po sa aking mga officers by Ma'am May Selaras, Marie Selaras, marami pa pong iba. Of course, si Ma'am Juliet Tigo na lagi pong andyan. Siya nag-refer sa akin sa inyo. And always always active po yan. And syempre, Sir Wesley Tan sa ating Dole Family Region 9, and syempre kay ating Sir Gutib, hello. So, yun po, marami pong salamat Ma'am Sarah. Ayan. So, isang magandang umaga po muli sa ating tagapakinig sa 1116 DXAS, your community radio. Isang blessed na araw po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po sa ating naging guest ngayon, Ma'am Mercedita de la Cruz Gabalio. Maraming salamat din po sa lahat ng mga sumama sa ating programa sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Siyempre, magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.